Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Karamihan po sa atin ngayon masaya sa pagkapanalo ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Laban po dito sa nambubuli sa atin sa South China Sea na China. No, tinambakan nga po natin kagabi itong kupunan ng China. Mga shooters, so 21-point lead ang ating inilamang dito sa kupunan ng China. Matapos nga po yan, yung pagkapanalo natin dyan, Coach Chot Reyes nag-step down na nga bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Step aside, yun yung kanyang ginamit na termino sa kanyang pagbaba bilang head coach nitong ating pambansang kupunan. Ang katanungan ngayon mga shooters, sino nga ba ang ating gagamiting head coach pagdating itong nalalapit na Asian Game dyan po sa China this coming September 23, 2023? Sino-sino mga player ang gagamitin din natin dyan? Dahil itong mga ibang player dito, papasok na sa kanilang mga mother ball club na pinaglalaruan. Sinong head coach ang iuupo ng Gilas Pilipinas? Yun po yung ating pag-uusapan at aalamin sa bidyong ito. Pero bago yan, ako po yung makikiusap at maglalambing. Baka kayo napadaan sa ating YouTube channel. Please hit like, share, comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Ngayon nga mga shooters, no, natapos na nga yung huling laban ng ating Gilas Pilipinas sa classification round dito sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Nagtala nga po ng 34 big points itong si Jordan Clarkson, 2 rebounds and 3 assists. Pinangunahan po niya itong napakagandang laro ng Gilas Pilipinas kagabi dyan sa Smart Araneta laban sa kupunan ng China. Napakaraming katanungan ngayon mga shooters kung sino yung ating gagamiting head coach pagdating naman po ng Asian Game. Malapit na po itong Asian Game kung saan makakalaban din natin, posibleng makakalaban din natin itong China dahil sila po ang mag-host na itong Asian Game mga shooters. Dyan po sa kanila gaganapin yan. So napakagandang pabaon po yan dyan sa China. No, matapos nga, sabi ko nga kanina, matapos nila tayong buli-bulihin dito sa South China Sea, no, dito naman natin sila binuli sa ating bansa mismo. No, matapos natin silang tambakan ng 21 big points. Yan yung gusto talaga natin mangyari kagabi mga shooters. At syempre yung exit ng ating kupunan na Gilas Pilipinas ay napakaganda. 'Di ba? Hindi yung pangit na exit, yun yung hindi natin kagustuhan, mga shooters, hindi gugustuhin ng karamihan, yung may straight tayo ng 0-5. 'Di ba? So napakagandang pabaon po 'yan para sa ating Gilas Pilipinas, itong 96-75 score ng ating Gilas Pilipinas at isang magandang pa-birthday para kay Dwight Ramos. No, mga shooters, isang magandang pa-birthday kay Dwight Ramos yung panalo kagabi. Itong si Dwight Ramos nagtala ng 11 points, 5 rebound and 4 assists. So napakagandang pabaon kay Dwight Ramos sa kanyang pagbabalik sa kanyang mother ball club dyan sa Japan. So isang Dwight Ramos mga shooters, matapos yung kanyang panalo at pag-birthday dyan kagabi, hindi na natin maaasahan ito na maglalaro pang muli dito sa ating kupunan pagdating ng Asian Game dyan sa China. 'Di ba? Sinabi po ni Dwight Ramos yan na hindi na siya makakalaro dyan dahil si Dwight Ramos po ay babalik na sa kanyang mother ball club sa Japan. So doon maglalaro, magbabalik na sila sa training, mag-iensayo na pong muli etong si Dwight Ramos dyan sa kanyang kupunan. So yun yung mga shooters, malaking mga kawalan, etong mga ipaparada natin mga players ngayon, kung sino-sino na naman itong ating ipaparada. Dahil napakalapit na mga shooters, no? Napakalapit na po. September 3 po ngayon, 20 days na lang, so dapat bukas kagad, inaayos na po kagad yan, no, ng ating SBP, Samahan Basketball ng Pilipinas, para yung ating team ay mabuo na, mga shooters, di ba? Napakalapit na po yan. Renz Abando, babalik na rin po ito, no, sa kanyang kupunan diyan sa Korea. So hindi na rin natin magagamit yung isang Renz Abando, mga shooters. Di ba? Kasi may mga kontrata po ito mga to, hindi natin pwedeng piitin yan. Jordan Clarkson, syempre, babalik na rin sa training camp ng Utah Jazz. Dahil nakakontrata na rin po yan. Bago pumunta dito sa atin, nakaperma na rin po siya ng kontrata dyan sa kanyang kupunan. So, syempre, ang alam natin gagamitin dito is si Justin Brownlee talaga. Si Kai Soto, ganun din mga shooters. Nakaperma na rin po ng kontrata dyan sa kanyang kupunan sa Japan. Sino ang ipapalit natin kay Kai Soto ngayon, mga shooters? 'Di ba? Kasi ito kailangan ngayon pa lang inaayos na to para yung paghahanda natin 20 days mga shooters, palagay nyo kakayanin ba yung paghahandang gano'n? Napakaikling oras po nun yung 20 days. 'Di ba? So ngayon pa lang
O kailangan bukas na bukas, ngayong araw na to, mag-meeting na tong SBP. Kung sino ipapalit nila kay Coach Chot Reyes. At dito sa mga player na mawawala at kung sino yung ipapadala diyan sa Asian Game, diyan sa China, mga shooters. Di ba kailangan ng paghandaan ito eh. Pambawi ito dapat ng SBP, pambawi ito ng Pilipinas sa masamang record natin dito sa World Cup, mga shooters, para yung inis ng mga Pilipino, yung mga fans ng Gilas Pilipinas mabawi dito. Diba? Dito pa lang pagdating ng Asian Game, mga shooters, ito yung pambawi natin, pambawi nila. Diba? So ngayon pa lang dapat inaayos na to. Kaya ito yung sinasabi ko, dapat yung preparation, yung programa ng Gilas Pilipinas maganda. Diba? Ng SBP. Kasi katulad nito, magkasunod mga shooters, no? Magkasunod na competition, World Cup, Asian Game, Olympic qualifier, magkakaroon pa po 'yan. So sino yung mga ipapadala natin diyan? 'Di ba? 'Yun yung mga problema ngayon, mga shooters, dahil katulad nito ni Jordan Clarkson, ang kapalit nito for sure si Justin Brownlee na ang ipapalit natin sa kanya. 'Di ba? Si Justin Brownlee ang isasalang natin na kapalit ni Jordan Clarkson dito sa Asian Game. Ang tanong, sino ang ipapalit kay Coach Chot Reyes as head coach, dahil nag-step down siya kagabi pagkatapos nga po ng laro ng Gilas Pilipinas diyan sa interview ni Coach Chot Reyes. So yun yung kailangan trabahuhin kagad ng SBP ASAP, as soon as possible, mga shooters, para pagdating naman natin dito, no, maging maganda yung performance ng ating Gilas Pilipinas dito. Maging maganda yung ating kalalagayan dito sa China, sa Asian Game, mga shooters. But kailangan po natin paghandaan ito. Mapakalapit na po, 20 days from now, mga shooters. 'Di ba? Kasi ayaw na ni Coach Chot Reyes mag-coach. Ang sabi niya, ipapaubayan sa SBP. Pero ang tanong dito, kung yung SBP, didiretso ba si Coach Chot Reyes? Since ayaw na nga po niya mag-coach dito sa Asian Game. Dahil ang sinabi niya, eto na yung paraan, eto na yung pagkakataon para mag-step down siya, set aside. Pero ang sabi niya, hindi siya nagre-retiro, mga shooters. Sino sa mga coaches na to ang pwedeng isalampak ng SBP ngayon para ipalit dito kay Coach Chot Reyes? Nandyan siyempre si Dickel, Coach Tim Cone, Coach Jongwit Chico, Coach Tim Cone, at Coach Raiko Toroman. Marami pong pagpipilian itong SBP. Dapat ito agad-agad trabawin. Pero sa aking nakikita, mga ka-shooters, ito yung isasalampak dito ng SBP, si Coach Jongwit Chico. Since hindi pwede si Coach Tim Cone dyan, at si Coach Jongwit Chico lang yung magiging available dito, malamang si Coach Jongwit Chico ang gamitin natin dito pagdating ng Asian Game dito sa China this coming September 2023, mga shooters. Coach Jongwit Chico lang yung nakikita nating available dito at magiging pwede rito. Siya lang yung nandyan. Siya yung assistant coach ng Gilas Pilipinas ngayon. Siya yung assistant coach ni Coach Chot Reyes. So siya yung pwedeng hatakin agad-agad ng SBP. Dahil etong Coach Tab Baldwin, hindi nila pwedeng hatakin agad to. Diba? Ang tanong pa rito, mga shooters, sino yung ipapalit mo dito sa dalawang mawawala? Yung AJ Edu, hindi na rin makakasama yan. Yung Kai Soto, hindi na rin makakasama. Sa Gilas Pilipinas, makakapaglaro yan. Dahil may mga kanya-kanya pong kontrata yan. So ang nakikita natin pwedeng ipalit, dyan sa dalawang yan, Justin Baltasar. So dapat ngayon pa lang kinakausap na to. So mawawalan ka ng sentro, mawawalan ka ng Kai Soto, isalampak mo Justin Baltasar. 'Di ba? Yun yung kasukatan, mga shooters, yun yung kaparehas na laro. 'Di ba? So si Justin Baltasar ang nakikita natin pwedeng ipalit. Ngayon, sino ang ipapalit mo kay Dwight Ramos, dahil umalis na yung Dwight Ramos, siguradong hindi na siya lalaro diyan. Sino naman ang pwede nating isalampak dito kay Dwight Ramos, yung pwedeng ipalit sa katulad ng laruan ni Dwight Ramos? Ang nakikita po natin dito, etong si Arvin Tolentino. So strict shooter, Arvin Tolentino, 6'5", so malaki. Siyempre kailangan po natin yan, mga shooters, yung katulad ni Arvin Tolentino, na hindi naman nagkakalayo yung laro doon kay Dwight Ramos. Siyempre kailangan din natin ng isang Brandon Ganuelas Rosser. Diba? Ito yung ginamit natin dyan sa Cambodia. Nakita natin kung gaano yung hassle nito. Diba? Nung isang Brandon Ganuelas Rosser. So yan lang po yung ating mga nakikita, at abangan natin kung sino ang ipapadalang head coach
at yung sino-sino mga player ang ipapadala ng ating Gilas Pilipinas dito sa Asian Game dyan sa China this coming September 23, 2023. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ingat and God bless everyone. At Jorn, Laban Pilipinas, puso